Inakala niyang magiging isang magsasaka lang siya, ngunit nangyari ang apocalypse. Maging ang magsasaka ay nagkaroon ng superpowers at isang sistema. Habang ang isang normal na hardin ay nagpapatubo ng pagkain, ang kanya ay nagpapatubo ng isang buong sistema ng depensa. Ang pinakamalakas niyang sandata ay hindi mahika o paggamit ng espada, kundi isang carrot na nasa berserk mode. Ang pinakapayapang trabaho ba ay magiging huling depensa ng sangkatauhan? Alamin natin, nagsimula ang kwento sa katotohanan na ang mga tao ay kayang mabuhay ng walang pagkain sa loob ng humigit kumulang 7 araw. Kung wala ring tubig, ang panahon ay pinaikli sa 72 oras. Sa napakababang temperatura, ang puso ay maaari lang tumibok sa loob ng 3 minuto. Ngunit kapag nawala ang araw, nagaganap ang phytotoxicity. Nagmumutate ang mga hayop. Ano ang gagawin ng mga tao? Mga resources, kaligtasan, spores. Lahat ng ito ay tila mahuhulaan. Ibinabalita ng radyo na kamakailan sa City Z, may mga kaso ng pag-atake ng hayop sa mga tao. Hinihiling na iwasan muna ng mga mamamayan ang paglabas sa gabi. Breaking news. Ayon sa iniulat ng media sa City X, ilang tao ang naimpeksyon ng isang hindi kilalang impeksyon. Ang mga kaso ng trangkaso ay naging mas madalas. Mga kapatid, makakaligtas ba sila sa apocalypse na ito? Pagkaraan ng ilang sandali, si Lee Tianran, ang pangunahing tauhan, ay naghahanap ng pagkain sa tindahan. Ipinahayag ng loudspeaker ang balita na ang lahat ng kinakailangang serbisyo ay iniimbestigahan na ang insidente upang hindi magpanik ang mga tao. Kumuha siya ng isang lata ng pagkain at naisip na hindi magiging kalabisan ang mag-imbak ng mga produktong pangmatagalan. Inanunsyo muli ng loudspeaker na ilang tao sa City X ang naimpeksyon ng isang hindi kilalang virus. Ang mga kaso ng trangkaso ay naging mas madalas sa lungsod at ang media sa City X ay patuloy na magpapanatili sa kanila ng impormasyon tungkol sa nangyayari. Nagsimula ang isang pag-uusap sa pagitan ng 2 babae sa tindahan. Sinabi ng isa sa kanila na narinig niya na ang matandang Lee ay nasa mabuting kalusugan, ngunit nagretiro siya noong nakaraang araw. Nagtanong ang isa pa kung ito ay dahil sa sakit sa paghinga. Sumang-ayon ang babae at idinagdag na hindi man lang siya tumagal ng 2 araw. Binanggit niya na napakaraming kaso ng sakit na ito kamakailan. Hindi pa rin ba nalalaman ng gobyerno ang sanhi? Sumagot ang isa pang babae na malayo sa mapayapa ang mga panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba ang protagonist sa paradahan at nagsimulang magkarga ng mga binili sa likod ng kotse. Naisip niya na bumili siya ng mga binhi, instant food, frozen food, karne, mahahalagang bagay, snacks, at canned goods. Ang natitira na lang ay punuin ang kotse ng gas. Kailangan niyang makabalik kay Han sa lalong madaling panahon, at kailangan din niyang ayusin ang USA na kanyang napatay kaninang umaga. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya nang bigla siyang tumanggap ng tawag sa telepono. Sinagot ng protagonist ang tawag at sumagot ang isang boses ng babae na nagtatanong tungkol sa kanyang alok. Sumagot siya na maaari niya siyang bigyan ng trabaho upang buksan niya ang kanyang mga mata kapag nakikipag-usap sa iba, ngunit hindi niya ipapadala si Han sa shelter. Sumigaw ang babae sa telepono na hindi niya ito kadugo. Hindi niya dapat banggitin ang kasal na ito sa kanya kung gusto niyang magdala ng pabigat. Paliwanag ng protagonist ng may tensyon na ito ang kanyang nakababatang kapatid, isang mahalagang miyembro ng pamilya. Walang galang siyang nagtanong kung bakit siya magpapalaki ng isang bata na walang koneksyon sa kanya. Sapat na sa kanya ang lalaki. Kung hindi niya siya sineseryoso, hindi sila magpapakasal at, tutal, naghihiwalay na sila. Kalmadong sumang-ayon ang protagonist at binabaang. Tawag nang bigla siyang may nakitang kambing sa kalsada at iniliko niya ang sasakyan. Tuwang-tuwang nagtanong ang protagonist, aso ba yun? Hindi, kambing, sa tingin ko. Ang hayop, na balot ng dugo, ay kalmadong tumayo at dahan-daang naglaho sa mga palumpong. Nagtatakang nagtanong ang protagonist, basag ang ulo nito ngunit buhay pa rin. Pagkatapos maglaho ng kambing sa mga palumpong, naisip niya, mabuti at umalis na. Hindi na kailangang tumawag ng pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, nakauwi siya at nagsimulang magbaba ng mga kahon mula sa likod ng truck. Biglang tumakbo si Lehon, ang kapatid na babae ng protagonist, at masayang sumigaw na nakabalik na siya. Wow, napakarami niyang binili.
Maaari siyang tumulong sa pagdadala. Ibinigay ng protagonist ang pakete at sinabihan siyang dalhin ito. Naglakad sila papasok sa bahay at masayang iniulat ng kapatid na nagawa niya ang lahat ng sinabi niya. Pinakain niya ang mga baka, pinalitan ang tubig, at diniligan ang hardin. Pagod na pagod siya ngayon. Gusto niyang kainin ang nilaga na napakasarap niyang niluto. Sumang-ayon ang protagonist at nagtanong, kain tayo ng nilagang venison na may carrot. Masayang sumigaw ang babae sa kanyang alok. Bigla, nagsimulang ngat-ngatin ng aso na nagngangalang Bay ang mga halaman, ngunit mabilis na tumakbo si Han at sinuntok ito, sumisigaw na hindi nito dapat sirain ang mga halaman. Pagkaraan ng ilang sandali, dumaan sila sa isang koral na may mga baka. Ang isa sa kanila ay mutated. Pula ang mga mata nito. Nang pumasok sila sa bahay, isang mensahe ang dumating sa radyo na nagsasabing ang araw na ito ay isang makabuluhang araw sa siglong ito. Isang eclipse ang magsisimula sa lalong madaling panahon. Napansin ni Han na hindi pa siya nakakakita ng solar eclipse. Magiging madilim ba ang langit tulad ng gabi? Umupo siya sa mesa at kumagat, sinasabing napakasarap. Mas gumagaling ang kanyang kuya sa pangangaso at pagluluto. Paliwanag ng protagonist na ang eclipse ay hindi magiging tulad ng gabi. Magdidilim lang ang araw. Upang makita ito, kailangan mong magsuot ng salamin. Bigla, nagsimulang magbilang ang radyo. Ang araw ay biglang natakpan ng isang bagay na madilim. Nawala ang kuryente at nagsimula ang isang snowstorm. Sumigaw ang pangunahing tauhan ng naguguluhan, bakit biglang nagsimula ang snowstorm sa tag-init? Aalis ako at ikukulong ang mga baka. Babalik ako kaagad. Hayaan mong bantayan ni Bai si Han. At sasama sa kanya ang aso na nagngangalang Hai. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya at nagsimulang maglakad patungo sa mga koral sa gitna ng isang kakilakilabot na snowstorm. Bigla, narinig ang isang malakas na flash sa kalangitan at ang araw ay naging isang black hole. Naisip ng protagonist nang may takot na ito ay masyadong kakaiba. Mga halaman, snowstorm, araw. Bigla, nagsimulang tumahol ng galit na galit ang aso na si Hai sa mutated na baka na nakatayo sa likod ng protagonist. Lumingon ang protagonist nang may takot at nakita ang galit na hayop na tumatakbo patungo sa kanya. Mabilis siyang umiwas. Sinunggaban ni Hai ang baka at nag-away sila. Naisip ng protagonist nang may takot na dapat malapit ang kanyang busog. Mabilis siyang tumakbo patungo sa tuod kung saan nakalagay ang sandata nang biglang inihagis ng baka ang aso. Nag-asinta ang protagonist gamit ang kanyang busog at binitawan ang pana diretso sa ulo ng galit na baka. Tinamaan ng bawat pana ang target, ngunit hindi bumagal ang hayop. Sumigaw ang protagonist nang may takot na may mali. Kailangan niyang subukan ulit. Isang system window ang lumabas na nagsasabing ang bilang ng mga shells ay 0. Pagkatapos ay lumipad sa kanya ang baka ng buong bilis na naging dahilan upang tumilapon siya. Tumakbo si Hai sa kanya at nagsimulang tumahol na tumuturo sa bahay. Nagtaka ang protagonist. Kung ano ang mali sa direksyong iyon. Kung biglang nag-mutate ang baka na ito, nasa panganib din si Han. Sa oras na ito, naging mabangis din si Bai sa bahay at nagsimulang ngumanga sa babae. Sa sandaling nais nitong sumugod sa kanya, mabilis na dumating ang pangunahing tauhan at sinipa ang aso. Binuhat niya si Han sa kanyang mga bisig at sumigaw na dadalhin niya ito sa isang ligtas na lugar. Hayaan siyang hindi na lumabas doon. Napakadelikado pa rin sa labas. Napakadelikado ni Bai ngayon. Hayaan siyang makinig sa kanya at huwag na huwag lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala niya ito sa kamalig. Bigla, lumabas muli ang system window, na nagsasabing ang bilang ng mga shells ay 0. 4 ang buhay na organismo sa malapit. Nagtaka siya ng naguguluhan na hindi ito mga guni-guni. Ano ito? Dinala ng protagonist si Han sa kamalig at sumigaw, anuman ang mangyari, huwag siyang lalabas at maniwala sa kanya. Isinara niya ang tarangkahan nang bigla siyang sinunggaban ni Bai sa likod. Agad na sumalakay si Hai at nagkaroon ng labanan ng aso sa pagitan nila. Nagsimulang tumakbo ang pangunahing tauhan at sumigaw para patigilan siya nito. Babalik siya sa sandaling maayos na niya ang baka. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha siya ng palakol at tumayo sa tabi ng isang puno. Bigla, tumakbo sa kanya ang hayop mula sa likod, ngunit umiwas siya sa oras at tumama ito sa puno. Umindayog ang protagonist ng palakol upang tag-in ang baka,
ngunit biglang sinunggaban siya ni Bai sa leeg at pagkatapos ay tinusok siya ng galit na baka ng sungay. Naisip niya na patuloy itong tumutusok. Napakaingay dito. Isang system window ang lumabas na nagsasabing ang Doomsday Survival Game ay nasa proseso ng pag-install. Nagtaka ang protagonist, ano ang tunog na ito? Napakaingay dito. Hayaan siyang tapusin man lang ang dalawang ito at huwag gumawa ng ingay. Hayaan ang kaliitan na ito na gumalaw. Hayaan man lang si Han na mabuhay. Isa pang system window ang lumabas na nagsasabing ang Doomsday Survival Game ay matagumpay na na-install. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ng protagonist ang kanyang sarili sa ilalim ng tubig. Lumabas ang mga system window na nagsasabing ang bonus ability ng unang level ng shelter ay ang Eye of Truth rank guest house para ma-promote sa rank ng fortress kailangan mo ng 8 milyon na puntos. Biglang lumabas ang isang nakakasilaw na flash at nagising siya sa lupa na balot ng dugo. Tumalon ang protagonist ng naguguluhan at naisip, buhay pa ba siya? Hindi ba siya pinatay ng baka na iyon? Ripped ang mga damit sa lugar na iyon at may mga bakas ng dugo ngunit nawala ang sugat. Ano ang nangyayari dito? Saan nagpunta ang baka at si Bai? Bigla, nagkaroon ng glitch sa kanyang mga mata sa maikling panahon. Tumingin sa gilid ang protagonist at nakita ang isang tinadtad na baka at sa malayo, ang katawan ng isang aso. Nagtaka siya kung ano ang nangyari pagkatapos siyang mawalan ng malay. Ang isang tao ay hindi may kakayahang magkaroon ng gayong mapanirang kapangyarihan. Bigla, nagsimula siyang maalala kung paano sa huling sandali, natanggap niya ang status ng isang player at winasak ang kanyang mga kalaban ng may hindi kapani-paniwalang puwersa. Pagkatapos nito, isang nakakasilaw na flash ang nangyari muli at sumigaw siya. Naisip ng protagonist, oo, namatay siya, ngunit gumaling ang sugat at ang kapangyarihang ito ay hindi kanya. Marahil ang lahat ay dahil sa tinatawag na system na ito, ngunit talagang mukha itong laro. Isang system window ang lumabas na nagsasabing ang pag-install ng laro ay nakumpleto ng matagumpay. Shelter binding matagumpay. Store na activate. Newbie reward in-issue. Hayaan siyang suriin ito mismo, pakiusap. Naguluhan ang protagonist, na iniisip na ito na naman ang tunog ng sistema. Ayon sa logika ng mga laro sa computer, magkakaroon ng gawain ngayon. Bigla, literal na bumuhos ang impormasyon sa kanyang utak tulad ng isang flash ng kidlat. Dalawang system window pa ang lumabas, na nagsasabing nagsimula na ang unang panahon ng pagkawasak. May 30 araw na natitira hanggang sa susunod na panahon ng pagkawasak. Ang mundo ay sisirain ng mga natural na kalamidad. Ang shelter ang tanging kuta na maaaring pagkatiwalaan. Ang mga gawain ng manlalaro ay mabuhay sa laro ng Doomsday at gawin din ng kanyang shelter ang pinakamaasahang kuta. Naisip niya na ito ay simula pa lamang. Nilason ng unang wave ang lupain kung kaya't nakaligtas ang mga tao. Ano ang magiging pangalawang wave? Lumapit ang protagonist sa katawan ni Bai at naisip na wala itong malay. Ayon sa sistema, nag-mutate ang aso at ang baka dahil sa aksidenteng pagkain ng mga halaman na nalasan pagkatapos ng radiation. Ang mutation ay humahantong sa pisikal na pagpapalakas at abnormal na kabangisan. Kailangan niya itong itali at ikulong upang walang masaktan at kailangan din niyang tingnan si Han. Tinali ng protagonist ang aso at inihagis ito sa kanyang likod, nagpunta siya sa kamalig. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya at nagsimulang hanapin ang kanyang kapatid. Pagbaba sa basement, sinubukan ng protagonist na buksan ang ilaw at naisip na walang senadoryas, kaya walang koneksyon din. Ngunit sa mga diesel generators, hindi ito ganoon kalaking problema. Nasaan siya? Kakaiba na walang tunog. Bigla, napansin niya ang mga binti ng babae na nakausli at tumakbo sa kanya nang may takot. Sinunggaban ng protagonist ito sa kanyang mga bisig at tuwang-tuwang sumigaw, ano ang nangyari sa kanya? Isang system window ang lumabas na nagsasabing ang kanyang kalagayan ay tulog. Bigla, nagising ang babae at tinawag siya ng inaantok. Tuwang-tuwa siyang nagtanong kung bakit hindi niya inilatag ang kutson. Hindi ka maaaring matulog ng direkta sa sahig. Paliwanag ni Han na naghihintay siya sa kanya sa ibaba at pagkatapos ay may kumislap na puting ilaw at wala na siyang naaalala pa. Ayos lang ba siya? Sumagot ang protagonist na ayos lang ang lahat. Tapos na. Nagtanong siya kung ano ang nangyari kay Bai. Paliwanag niya na nasaktan ito kaya hindi sila makakapagkita sa ngayon.
Hayaan siyang matulog dito ng kaunti pa at kailangan niyang tumakbo upang magpatakbo ng mga gawain. Naglatag siya ng unan at kumot para sa kanya at lumabas. Paglabas, naisip ng protagonist na wala ng mutated na baka sa labas. Kailangan niyang malaman kung paano naiiba ang sistemang ito sa mga laro sa computer. Nagsimula siyang alamin ang system window at kinuha ang beginner's reward. Pagkatapos nito, naisip niya, ano ang lahat ng ito? Kaya umasa siyang makakakuha ng ilang espesyal na sandata o kakayahan. Tila hindi siya magiging unbalanced kaagad. Bigla, napansin niya ang isang pindutan na may question mark at nag-click dito. Naisip ng pangunahing tauhan na tila ang pera sa sistema ay points. Nagbukas siya ng tindahan para sa points at naisip na ang mga binhing ito ay maaaring tumubo kahit sa nalasan na lupa. Sinuri lang niya ang mga supply sa bahay. Ang anumang may direktang contact sa lupa ay nahawahan sa isang antas o iba pa. Sa tingin niya ay aabutin ng ilang oras bago maibalik ang network. Ang sitwasyon sa labas ng mundo ay malinaw na hindi masaya. Kailangang sirain ang mga mapagkukunan ng impeksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya, nagsindi ng apoy, at nagsimulang tingnan ang itim na araw. Pagkatapos nito, pumasok siya sa armory at kinuha ang pistola, iniwan ang radyo para kay Han at umalis sa kamalig. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay ang protagonist sa kotse at umalis. Nagsimulang habulin siya ng mga mutated na hayop, sinusubukang abutin ang kotse. Naisip ng protagonist na mas maaga siyang makitungo sa kanila, mas mabuti. Bigla, lumabas ang isang sasakyang militar sa likod niya, at nagsimula ang paghabol. Gumawa ng polyester ng kotse at hinaranggan ang daanan ng protagonist. Isang lalaki ang umakyat sa bubong ng sasakyang militar, umupo sa machine gun, at nag-asinta sa kanya. Tuwang-tuwang huminto ang protagonist at itinataas ang kanyang mga kamay. Iniulat ng sundalo sa radyo na ang alarm sa kalsada ay naalis. Tiningnan ng protagonist ang kanyang shoulder straps at naisip na ito ay mga sundalo mula sa kalapit na base. Malamang na nasa kumpletong kaguluhan ng lungsod. Hindi niya alam kung kumusta si Lin. Sumigaw ang sundalo na napakadelikado sa labas ngayon. Huwag siyang gumala dito. Paliwanag ng protagonist na naubusan siya ng mga supply, kaya lumabas siya. Hayaan siyang sabihin sa kanya kung ano ang sitwasyon sa lungsod ngayon. Naibalita sa sundalo sa radyo na ang Zone B ay inatake ng isang grupo ng mutated cats. Humihingi sila ng mga reinforcements. Umakyat siya pabalik sa kotse at sumigaw na kung kailangan niya ng mga supply, dapat siyang pumunta sa government supply point. Hindi rin ligtas ang lungsod. Dapat siyang bumalik sa bahay ng mabilis. Sumang-ayon ang protagonist at pagkaraan ng ilang sandali ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nagsimulang lumipad ang mga eroplano at helikopter sa kalangitan. Naisip niya na maging ang mga sasakyang panghimpapawid ng militar ay kasangkot. Tila, ang bilang ng mga mutated na hayop ay medyo malaki. Bagaman naghiwalay sila ni Lin sa ganitong sitwasyon, hindi siya maaaring manatili sa gilid. Sa daan, kailangan niyang dumaan upang tingnan kung kumusta siya. Hindi naman sila estranghero, tutal. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang protagonist sa isang lungsod na nasa tunay na kaguluhan. Naisip niya na ngayon sa mga kalye bukod sa mga kotse ng pulisya, malamang na mga ambulansya na lamang ang natitira. Hindi kalayuan sa kanya, sinubukan ng mga doktor na magbigay ng first aid sa biktima. Sumigaw ang isa sa kanila na maraming dugo ang nawala sa pasyente. Siya ay nagkakaroon ng shock. Isa pang kaso ng sakit sa baga na dulot ng food poisoning. Mabilis, hayaan silang maghanda ng isang dosis ng adrenaline. Sumagot ang isa pang doktor, hindi, napakaraming may sakit. Halos wala ng mga gamot na cardiac na natitira. Sa ibang lugar, isang lalaki ang malubhang nasugatan. Sumigaw ang kanyang asawa na may luha sa kanyang mga mata na hindi siya dapat matulog. Pupunta sila sa ospital ngayon. Umuubos siya ng dugo at sumagot na wala ng mga lugar doon. Hindi man lang siya makatawag sa ambulansya. Pinapanood ng protagonist ang lahat ng nangyayari at naisip na tila paralisado rin ang kasalukuyang sistema ng medikal at sa prinsipyo ay hindi kayang harapin ang mga kahihinatnan ng plant radiation. Malakas siyang nagbuntong hininga at nagtaka kung mapoprotektahan ba niya si Han sa larong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, malapit sa supply point,
sumigaw ang isang pulis sa pamamagitan ng loudspeaker. Mayroong government supply point para sa mahahalagang kalakal dito. Hinihiling nila sa iyo na panatilihin ang kaayusan. Pakiusap, hayaan silang pumila at manatiling kalmado. May sapat na pagkain para sa lahat. Sa isang ID card, kahit sino ay maaaring bumili ng 2.5 na kilo ng bigas, 2.5 na kilo ng harina, at 500 gramo ng gulay. Hindi nasisiyahan ng mga sibilyan dahil may mga taong nagpuputol sa pila. Pinanood ng protagonist na nakaupo sa kotse ang mga tao na nag-aaway sa isang lugar sa pila at sa pagkain. Nagmaneho pa siya ng kaunti at naisip na ang bahay ni Lin ay nasa kaliwang liko. Bigla, bago mismo ang liko, isang hindi kilalang lalaki ang nagmaneho at hinarangan ang kanyang daanan. Lumapit siya sa kotse ng protagonist na may bag, kumatok sa pinto, at nagtanong kung galing siya sa supply point. Malamang gusto niyang bumili ng pagkain, ngunit hindi ito nagawa ng maayos. Binuksan ng lalaki ang bag at itinuro na may mga pakwan, zucchini, kalabasa, kamatis, bigas, anuman ang gusto niya. Mayroon siyang lahat. Tumawa ang protagonist at sinabing kung makakakain siya ng alinman sa mga ito sa harap niya, bibilhin niya ang lahat. Tuwang-tuwang nagtanong ang lalaki kung hindi siya naniniwala sa kanya. Kung hindi niya siya naawa na hindi siya makakabili ng anuman, inialok ba niya ang kanyang sariling mga gulay? Inutusan ng protagonist na umalis siya sa daan na may seryosong mukha. Sumigaw ang lalaki nang naiinis kung paano siya nakikipag-usap sa kanya. Tahimik na kinuha ng protagonist ang kanyang baril at inasinta ito sa kanya. Sumigaw siya nang may takot na kailangan nilang mag-usap. Siya ay isang masunerang mamamayan. Itinuro ng protagonist na kung binaril niya ang isang masamang mangangalakal na tulad niya, walang magsasabi ng isang salita sa kanya, kaya hayaan siyang mawala. Tuwang-tuwang kinuha ng lalaki ang kanyang bag, sumakay sa kanyang kotse, at umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang protagonist sa kanyang destinasyon at pumasok sa gusali. Naglakad siya hanggang sa pinto, kumatok sa pinto, at isinigaw ang pangalan niya. Dahil walang narinig na sagot, ipinalagay niya na wala siya sa bahay. Tumingin sa ilalim ng alpombra, kinuha ang susi, at binuksan ang pinto. Pagpasok sa loob, nakita ng pangunahing tauhan ang kalat at naisip, siya ay isang napakalinis na tao. Sumulyap siya sa paligid ng silid at nagtaka kung may kontaminadong prutas at gamot. Kinuha ng protagonist ang pakete ng tableta at nagtaka kung ito ba ay antibiotic ni Tan. Ang reputasyon ng kumpanya ng parmasyutiko na ito ay simpleng nakakainis. Paano niya ito mabibili? Walang bakas ng dugo sa silid. Hindi ba siya kumain ng nalasan na pagkain ng hindi sinasadya? Ang gayong kalat ay hindi tipikal para sa kanya. Walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok sa kandado. Ang lahat ay masyadong kainahinala. Ngunit saan siya maaaring pumunta sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito? Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang protagonist sa bahay. Lumabas ang mga system window na nagsasabing ito ay isang suburb, isang inabandonang ari-arian. Rank, guest house. Bonus skill ng unang level shelter. Eye of Truth. Ang lahat ng mga bagay at buhay na nilalang ay ipapakita sa may-ari sa digital form. Level 1 Shelter Authority. Remote Shelter Management. Kahit na umalis ang manlalaro sa shelter, maaari niyang palaging suriin ang status ng lahat ng produkto mula sa store sa real-time at maaari rin niyang pamahalaan ang mga ito. Lugar 30. Mayo ay maaaring gamitin para sa pangingisda at livestock, pagtatanim at konstruksyon. Status ng kita at gastos. Nagtatrabaho sa hardin ang protagonist at naisip na kapag nakakuha siya ng sapat na points, magagawa niyang pagbutihin ang mga pasilidad sa farm. Ngunit hindi ito makakaapekto sa antas ng protection mula sa radiation. Bigla, masayang tinawag siya ni Han at napansin na talagang tumubo ang mga binhi na iyon. Hayaan siyang tingnan ito ng mabilis. Lumapit ang protagonist sa kanya, nakita ang maraming usbong, at naisip na gumana ang lahat. Ang radiation-resistant seeds ay ganap na tumugma sa paglalarawan mula sa sistema. Ito rin ay mabilis na hinog. Hanggat mayroon silang points, tiyak na makakaligtas sila sa mundong ito. Sinabi ni Han na hindi tumubo ang lahat ng mga binhi na kanilang itinanim bago. Naisip na niya na wala silang makakain. Ang kanyang kuya ang pinakamahusay. Nakakuha siya ng kahit na gayong mga binhi.
Sumang-ayon ang protagonist at nagtanong kung naaalala niya ang mga panuntunan na sinabi niya sa kanya. Sumigaw ang babae at sumagot na hindi niya dapat maliitin siya. Panuntunan 1, huwag kumain ng pagkain ng sinuman maliban sa ibinigay niya. Panuntunan 2, huwag tumakbo sa labas ng farm nang walang pahintulot niya. Panuntunan 3, magtago mula sa mga hayop na kumikilos ng kakatwa. Sinubukan ni Han na tandaan ang huling panuntunan at nagsimulang mag-alinlangan. Inulit ng protagonist na ang ika-4 na panuntunan ay panatilihin ang isang matakayhay upang hindi siya kumain ng anuman. Pagkaraan ng ilang sandali, isang system window ang lumabas, na nag-aabiso sa kanya na ang mga radiation-resistant products ay hinog na at dapat niya itong pitasin sa lalong madaling panahon. Pumunta ang protagonist sa farm at nakita kung paano lumago ang mga gulay, naisip na ito ay hindi masama. Sinabi ng system window na ang radiation-resisted tomatoes ay lumago. Ito ay mayaman sa nutrients. Ang pangmatagalang paggamit ay maaaring mapabuti ang pisikal na fitness. Ang shelf life ay 30 araw. Pumitas siya ng isang kamatis at naisip na pinapabuti rin ito ang pisikal na fitness. Kailangan niyang tikman ito. Kumagat ang protagonist sa kamatis at nadama ang init na kumalat sa kanyang katawan at ang pagod mula sa pagtatrabaho sa nakalipas na ilang araw ay nawala. Naisip niya na sa isang mundo kung saan may matinding kakulangan sa pagkain, hindi lamang siya may pagkain ngunit nakakakuha rin siya ng bonus sa kanyang mga katangian. Pinilit nito siyang ganap na makisali sa farm. Sa sistemang ito, pagpapalawak ng kapangyarihan, pagbili ng pagkain, pagtaas ng antas ng shelter, lahat ay nakasalalay sa points. Ang pagbubukas ng iba't ibang mga function ay pinahahalagahan ng iba't ibang points. Ang tanging mapagkukunan ng mga points na ito ay ang exchange system. Pangunahing ginagamit ng exchange system ang mga produktong pang-agrikultura, mga produkto ng livestock, at mga mineral. Bilang karagdagan, nag-iiba ang presyo depende sa antas. Anti-radiation products, level 1, 1 kilo, 1 point. Level 2 products na tumitimbang ng 1 kilo, 100 points. Level 3, divine enhancement products na tumitimbang ng 1 kilo, 1,000 points. Level 4 super enhancing products na tumitimbang ng 1 kilo, 100,000 points. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paghahatid ng mga supply. Kung may sapat na points, sa maikling panahon maaari mong gawing pinakamahusay na base militar ang manor. Hindi siya makapaghintay, at ito ay isang anti-radiation product lamang. Mayroon ding mga produkto ng iba pang 3 antas. Ang epekto ng mga ito ay maaaring maging mas kamangha-mangha. Mahusay. Ngayon titingnan niya ang mga bunga ng hilang level. Pumunta ang protagonist upang inspeksyonin ang isa pang kama at nakita ang isang mabagal na lumalagong carrot. Naisip niya na ito ang kanyang 10% ripening coefficient. Isang system window ang lumabas na nagsasabing ito ay isang hilang carrot. Ang antas ng kapanahunan ay 100%. Epekto, tinatanggal ang mga negatibong epekto ng anumang pagkalason at sakit kasama na ang hindi maibabalik na pinsala na dulot ng mga epektong ito. Ang shelf life ay walang limitasyon. Masayang naisip ng protagonist na ito ay cool. Sa pamamagitan nito hindi ka maaaring mag-alala tungkol sa mga sakit. Pagkaraan ng ilang sandali naisip niya na ibenta niya ang 70% ng ani na ipinagpalit ito para sa points at inalis ang iba sa backpack para sa mga spare parts. Isang system window ang lumabas na nagsasabing sigurado ba siya na gusto niyang palitan ang 200 kilo ng anti-radiation products. Kinumpirma ng protagonist ang kanyang pinili at mas maraming system windows ang lumabas na nagsasabing 2,000 points ang natanggap. 3 hilang products ang idinagdag sa inventory, 30 anti-radiation products ang idinagdag sa inventory. Binabati nila ang players sa matagumpay na pagkumpleto ng unang exchange. Ang Achievement Master of Exchange ay natanggap. Ang reward ay natanggap, isang robot para sa intellectual work para sa agrikultura. Nagulat ang protagonist, mayroon pa bang reward para sa unang exchange? Tila, maaari kang makakuha ng maraming magagandang bagay para sa mga achievement. Napakaliit na robot, parang ganap na walang silbi. Pagkatapos ng mga kaisipang ito, agad na binago ng robot ang ekspresyon nito at tumalon sa kanyang kamay. Nagtaka ang protagonist kung bakit sa tingin niya ay nakatingin ito sa kanya.
Paano nito nalalaman kung ano ang iniisip niya? Ang kanyang kamalayan ba ay konektado sa sistema? Maaari bang ang isang robot na natanggap mula sa sistema ay direktang makatanggap ng mga tagubilin mula sa kanyang ulo? At ito ay medyo maginhawa. Kailangan mo lang maging maingat sa iyong mga salita. Maging ang isang agricultural robot ay napakakol. Kung kumita ka ng points kapalit ng isang combat robot, hindi ka maaaring mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Han. Ito ay lubos na posible ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagluto siya ng hapunan at tinawag ang kanyang kapatid sa mesa, sinasabing mayroon silang manok para sa hapunan ngayon. Tumakbo ang babae sa kusina kasama ang aso ng mabilis. Nabanggit ng protagonist na ipagdiriwang nila ang katotohanan na tumubo ang mga binhi. Nagtaka siya kung hindi ba niya sinabi na dapat silang magtabi ng ilang pagkain para sa paglaon. Sumagot ang protagonist na maaari silang magpatubo pa, ngunit mayroon pa ring natitira mula sa ani na ito, ngunit kung ipapakita niya ang kanilang pagkain sa sinuman, paparusahan niya siya at hindi pa kainin sa loob ng 3 araw. Masayang sumigaw si Han na hindi niya sasabihin sa sinuman. Sinabi ng protagonist, hayaan siyang kainin ito. Malamang napagod na siya sa noodles sa nakalipas na 2 araw. Ang unang piraso ay para kay Hai para sa pagprotekta sa kanya at sa babae. Yinakap ng kapatid ang aso at nabanggit na siya ang pinakakol. Ngunit paano si Bai? Kumusta siya? Paliwanag ng protagonist na hindi siya dapat mag-alala. Masama lang ang kanyang sugat, kaya hindi siya makakalabas para makita siya. Kapag gumaling na siya, tiyak na makikipaglaro siya sa kanya. Kaya, hayaan siyang huwag pumunta sa attic sa ilalim ng anumang pagkakataon upang hindi abalahin ang kanyang pahinga. Naiintindihan ba niya? Sumang-ayon si Han at nagpatuloy silang kumain. Naalala ng protagonist kung paano siya umakyat sa galit na si Bai. Bigla, isang system window ang lumabas, na nag-aabiso na may sumusubok na pumasok sa shelter. Binuksan niya ang access sa surveillance at lumabas ang mga system window, na nagsasabing isang scan ng hitsura ang isinasagawa. Ito ay isang lalaki na 42 taong gulang, walang armas, threat level 3. Nakilala ng protagonist ang lalaki bilang kanyang tiyuhin at nagtaka kung ano ang ginagawa niya dito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya at nagtanong kung may nangyari. Tumakbo si Nan sa tarangkahan at tuwang-tuwang sinabi na gusto niyang humingi ng tulong sa kanya. Mayroon ba siyang dagdag na pagkain sa farm? Wala siyang pagpipilian. Ninanakaw ang kanyang bahay at lahat ng pagkain ay ninakaw. Masyadong mahal ang pagkain sa lungsod, kaya maaari ba siyang magbahagi ng ilang pagkain sa kanya? Paliwanag ng protagonist na wala rin siyang anumang supply. Ang lahat ng lumaki niya ay kontaminado. Tuwang-tuwang idinagdag ni Nan na nabisita na niya ang maraming kamag-anak. Walang sino man ang may dagdag na pagkain upang ipahiram sa kanya. Siya ay isang walang pananagutan na tao. Nabanggit ng protagonist na maaari niya siyang bigyan ng ilang rations, ngunit isang maliit lamang. Ito ay bilang pasasalamat sa kanyang pangangalaga sa nakaraan. Agad nang umiti si Uncle nang may kaligayahan at nagsimulang magpasalamat sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala ang protagonist ng isang maliit na bag at sinabi na ang tanging bagay na maaari niyang ibahagi ay instant noodles. Una, maaari siyang kumalma at pagkatapos ay mag-isip tungkol sa kung ano ang gagawin. Nais niya sa kanya ng swerte. Kinuha ni Nan ang bag, nagpasalamat sa kanya at sumagot na dapat niyang hilingin sa kanila ang swerte. Nang umalis siya, naisip ng protagonist na ang pagkain na ito ay magiging sapat para sa kanya upang tumagal lamang ng 3 hanggang 5 araw. Bagaman mayroon siyang sapat na pagkain sa nagbagsak na mundong ito, ang kaluluwa ng iba ay isang kadiliman. Kailangan niyang matutong itago ang kanyang damdamin. Hindi na rin niya kailangan ng mga ordinaryong gulay mula sa freezer either. Sa gabi, kailangan niyang tahimik na ibigay ito sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng protagonist ang kanyang kapatid at nagpunta sila sa kanilang tiyuhin. Malungkot na sinabi ni Han na gusto niyang manood ng mga karton sa bahay. Paliwanag ng protagonist na mayroon pa ring mutated na hayop sa paligid ng farm. Hindi siya mapakali sa pag-iwan sa kanya mag-isa sa bahay. Nagtanong siya kung saan sila pupunta noon. Sumagot siya na pupunta sila kay Nan na madalas dumating upang tulungan sila sa farm bago sila magdala sa kanya ng ilang pagkain. Napansin ni Pa na naaalala niya. Ito ay ang masipag na lolo.
Mayroon din siyang kapatid sa bahay na madalas magbigay sa kanya ng candy. Nagtanong ang protagonist, hindi ba niya sinabi sa kanya na maaari siyang kumain ng hindi hihigit sa isang candy sa isang araw? Agad na sumigaw ang babae nang tuwang-tuwa na hindi siya palihim na nagbigay sa kanya ng candy. Mali siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa mga suburbs at naisip ng protagonist na tahimik dito. Maging ang mga aso ay hindi tumahol. Natakot siya na nag-mutate ang lahat ng baka at inalis sila ng mga tao. Nagmaneho sila hanggang sa bahay at nagsimulang magbaban ng lahat ng mga bag. Si Han, nakangiti at may hawak na isang maliit na pakete, ay nagsabi na ito ay mga snacks mula sa kanya personal. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.